Purihin po ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po uli ay narito sa oras na ito para tayo ay patuloy na manalangin, magbulay ng mga salita ng ating Panginoon at patuloy tayo na magkasama-sama bilang magkakapatid sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Fernand Celebre po ng The Rock Faith Church Philippines dito po sa District 8 sa pamumuno po ni Pastor Pedro Gundranillos. Salamat po at ngayon po umaga ay tayo po ay umawit po muna tayo ng isang awit para sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo Panginoon. Salamat po Diyos. Hallelujah. Keep you from falling and to make you stand in this presence, blameless and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord. Keep you from falling and to make you stand in this presence, Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. At salita ng ating Panginoon, nais ko po muna na tayo po muna ay saglit na yumukod at tayo po ay malalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, at dinadakila. Salamat po sa oras na ito, O Diyos, na muli po kaming lalapit sa inyong harapan para patuloy na manalangin, sumamba at magpuri sa inyo, Panginoon, maging matatag sa aming mga pananampalataya, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa ating Panginoon. Nais ko pong i-share sa atin ngayong umaga po, yung pong aklat po ng Lucas chapter 9, verse 29 hanggang 30 po. Ganito po yung ating mababasa. Sabi po dito ganito. Habang siya nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. Biglang may lumitaw na dalawang lalaki na nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. Dito po sa 35 naman, sabi po dito ganito. May isang tinig na nagsalita mula sa ulap. Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya. Pagpalain po ng Panginoon, ito pong kanyang mga salita na atin pong pagbubulayan. Nais ko pong pansinin po natin, yung pong sabi po diyan, ito ang minamahal o ito yung sinisinta kong anak, ito yung hinirang, ito yung pinili, ito yung aking anak, Dito po pinakikita po dito yung pong pinakamataas na kalalagayan ng ating Panginoon. Tingnan po natin dito. Dito po ay nagkasama-sama po dito yung pong tatlong tao po, si Jesus Christ, si Moises at si Elias, Mapapansin po dito, o mayroong kapangyarihan, na hatiin yung dagat. At ito naman pong si Elias, ay mayroon po siyang kapangyarihan na magpababa ng apoy. Ibig sabihin, sila po ay mga makakapangyarihang lingkod ng ating Panginoon sa lumang tipan.
na kung saan sila po yung kasangkapan ng Diyos para po ang Israel po ay maprotektahan, mapangalagaan, ano po. Ngayon, tingnan po natin dito. Ang sabi ng ating Panginoon po doon, sabi po doon sa 35, ay mayroong tinig na narinig. At ang sabi, ito ang aking anak. Wala po ang aking signal. Ano po? Okay, sige po, tuloy po natin. Ano po? Sabi po doon, kung ating pong pag-aaralan, ano po, si Moises po at saka si Elias po, sila po yung may taglay pong kapangyarihan, ano po. Sila po yung mahati ng dagat, sila po yung nagpapababa ng apoy. Na dito po ay makakita po natin dito, ang salita po doon, ito ang sinisinta kong anak. Hindi po tumutukoy po doon kay Moises, hindi po ang pinatutungkulan po ay si Elias, kundi ang ating Panginoon po. Ang ibig sabihin po diyan, ano po, bakit po natin dito na ang ating Panginoong Hesus po diyan ay mayroon po siyang kalalagayan na higit dun po sa mga makakapangyarihang lingkod ng ating Panginoon. Ano po? Kita po natin diyan. Sabi po doon, ito yung sinisinta kong anak. Ito yung hinirang. Ito yung pinili. Siya ang inyong pakinggan. Ngayon, tingnan po natin doon. Ipinakita po doon sa tagpo ngayon na ang ating Panginoong Hesus po ay siya po yung mayroong pinakamataas na kalalagayan. Ano po? Dahil yung pong salita po doon na ito ang inyong pakinggan, ang tinutukoy po doon yung ating Panginoon na makakita po natin na siya po yung pinagmumulan ng lahat. Pasin po natin po doon sa doon po sa aklat po ng Juan chapter 5. Busang pula po sandali, ano po. Yung Juan chapter 5. Teka, sandali po. Juan chapter 5. Dito po sa verse 46. Ito po. Sabi po dito yung ganito. Teka, hindi. Chapter 5, 46. Purihin po ang ating Panginoon. Ito po, sa 26 po pala, hindi pala 46. Chapter 5, verse 46. Sige, sabi po dito ganito. Kung paano ang ama mismo ang pinagmula ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan ng ganoong karapatan. Ano po? Ito po, ang ating Panginoong Jesucristo po dito, ito po, kita po natin dito, yung pong kanyang kataasan, katanyagan, yung kanyang kapangyarihan. Sabi po doon kung papaano anya na ang ama ay pinagmumula ng buhay, ano po. Ganon din ang taglay ng ating Panginoong Hesus na pinagmumulan din ng lahat ng bagay, ano po. Binigyan din niya ng ganoong karapatan ang ating Panginoon. Kaya papaano maipapantay yung pong mga makakapangyarihang lingkod ng ating Panginoon sa ating Panginoong Hesus, ano po, katulad po ni na Elias at ni Moises, ano po, sila po yung mga pinakamakakapangyarihang lingkod ng ating Panginoon. Tataglay po yung kapangyarihan, ano po. Pero dito po, tingnan po natin dito, ipinakikita po dito yung pong kapangyarihan, yung pong kataasan, yung pong taglay na pasinin po natin doon po sa aklat po ng Roma. Ito po yung napakahalagang bagay na kinakailangan makita po natin siguro. Sa aklat po ng Roma, chapter 8, verse 29. Ano po, babasahin ko lang po. Aklat po ng Roma, chapter 8, verse 29. Ito po. Sabi po dito, Roma 8:29. Sapagkat sa mulat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ito po mga kapatid, ano po? Ito po naman po yung napakahalagang pribilehiyo na tinanggap po natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon, bilang mga anak po ng ating Panginoon. Ano po? Tingnan po natin dito yung sinabi po dito ng ating Panginoon.
Pansinin po muna natin, ano po, ang ating Panginoong Hesus po, siya po yung, sabi po doon sa salita, siya po yung kanyang anak na kinalulugdan, siya yung pinili, siya yung hiniram, siya po yung may taglay ah, na walang katulad na katangian, ano po, ang ating Panginoon. Pansinin po natin dito, sabi po dito, sapagkat sa mulat mula pa ay alam na ng Diyos ang mga magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang maging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Pansinin niyo po, pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Tayo po mga lingkod ng ating Panginoon, pinili ng ating Panginoon upang maging katulad ng kanyang anak. Ano po? Ito po yung napakahalagang bagay na maaari nating makita po dito, na kung saan may taglay po tayong karapatan, ano po, nang tanggapin po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po sa aklat po ng Juan Kapitulo 1 talatang 12, na ang lahat ng sumampalataya o lahat tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay binigyan niya ng karapatan na mga maging anak ng Diyos. Ano po? Tingnan po natin, para bang kung ating tutuusin talaga, ano po, wala po talaga tayong talagang tayo po ay walang pag-asa, ano po. Napaka-imposibleng bagay na tayo maging mga anak ng Diyos dahil ang Panginoon ay napakabanal, ano po. Samantalang tayo po ay makasalanan. Pero bakit tayo po ay binigyan ng ganoong karapatan ng ating Panginoon na ituring tayong kanyang mga anak, ano po. Tingnan niyo po, sabi po doon, tayo ay binigyan niya ng karapatan na ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, ano po. At sabi po dito sa Roma, ano po, tayo ay pinili, tayo ay upang maging katulad ng kanyang anak. Pansinin niyo po yung pribilehiyo na atin pong tinanggap, yung ating natanggap natin mula sa ating Panginoon. Yung napakagandang bagay na nangyayari sa atin na tumanggap sa ating Panginoon ay napakahalagang bagay, ano po. Ito po, mga kapatid, ang dapat nating tingnan o dapat nating alalahanin kung gaano tayo binigyan ng pagkarangalan ng ating Panginoon na tayo ay itinuring niyang anak sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat, sa kabila na tayo ay walang ika nga po ay tayo ay hindi matuwid, ano po, tayo ay mga makasalanan. Pero bakit tayo po ay binigyan ng ganoong karapatan ng ating Panginoon? Pansinin niyo po, hindi tayo tinawag na binigyan ko kayo ng karapatan upang maging kamag-anak, ano po, o maging pinsan, ano po. Kundi anak. Yun po yung napakahalagang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung tayo po ay maging anak ng Diyos, ano po. Tingnan po natin dito. Bakit tayo ay tinawag ng Diyos na kanyang mga anak? Tinanggap po kasi natin ang ating Panginoon. At yun po yung isinasaalang-alang ng Diyos sa atin. Na ang ating Panginoong Hesus, na sabi doon sa ating binasa kanina, ito yung aking anak, ano po? Siya yung inyong pakinggan. Yun po yung tinatanggap. Yun po yung tinatanggap natin, yung anak na iyon na tinawag ng ating Panginoon. Na kapag ito ay nado na sa ating puso, yun po yung isasalang-alang ng Diyos. Na kapag tayo ay sasamba, na kapag tayo ay mananalangin sa ating Panginoon, yun ang nakikita ng Diyos sa atin, yung si Kristong kanyang anak na nandoon sa ating mga puso. Amen. Kaya po yun po yung napakahalagang bagay na nangyayari, yung pong ika nga po ay napakahalagang bagay na tinatanggap po natin. Yung karangalang iyon ay binigay sa atin ng Panginoon. Na tayo ay ituring ng mga anak sa kabila na tayo ay hindi naman karapat-dapat. Dahil tayo marumi, dahil tayo mga makasalanan. Samantalang ang Diyos ay banal, lubhang napakabanal. Ano po? Pansinin po natin dito. Ang ating Panginoon may pinakamataas na kalalagayan. Hindi po may kukumpara yung pinakamakakapangyarihang lingkod ng ating Panginoon sa lumang tipan. Katulad ni Moises at ni Elias na nakita po doon sa kasaysayan. Na kung saan nag-uusap silang tatlo, ano po. Ang ating Panginoon at si Moises at si Elias, nag-uusap po sila. Pero yung
yung salita ng Panginoon na ito ang aking anak, ano po, ay para po doon kay Jesus Christ, para po sa ating Panginoon. Hindi po para kay Moises at hindi para kay Elias. Ano po? Ngayon, ito po naman yung pribilehiyo na atin po tinatanggap sa ating Panginoon. Na kapag tayo ay tatanggapin po natin yung ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay sabi po doon, bibigyan tayo ng karapatan. Ano po yung sabi po doon? Sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Ano po? Tayo po, pinili ng ating Panginoon upang maging katulad ng kanyang anak. Ito po mga kapatid naman yung ating napakahalagang bagay na dapat ginagawa po natin. Dahil tayo ay pinili, dahil tayo ay katulad o naging katulad ng kanyang anak na si Jesus Christ, ano ngayon yung ating dapat na maging attitude sa ating buhay paglilingkod sa ating Panginoon? Ano po? Tingnan po natin dito. Meron na po ako babasahin po dito sa aklat po ng Tito, chapter 2, verse 14. Sa Tito po, chapter 2, 14. Ito po, sabi po dito, chapter 2, 14. Sabi po dito, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Ano po, tingnan po natin dito, yung pong binanggit po diyan ng ating Panginoon. Ano yung, tanong ko po natin kanina, ano po yung magiging attitude naman po natin? Ano po yung magagawa naman natin po? Dahil tayo po ay mga anak na ng Diyos, ano po, nakatulad na ng ating Panginoong Hesus, sabi po doon. Ano po, sabi po doon, napakaliwanag po yung binanggit ng ating Panginoon dito. Na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan. Ito po yung ating Panginoong Hesus, ano po, inihandog po niya yung kanyang sarili doon po sa krus ng Kalbaryo, sabi po dito, upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Ano po? Ito po yung ating maaari na mga isipin, maaaring gawin, na kung saan po tayo po ay itinalaga ng ating Panginoon sa paggawa ng mabuti. Sa Efeso chapter 2 verse 10, ano po? Tayo anya ay pinili ng ating Panginoon upang tayo ay upang gawin po natin yung kabutihan, upang gawin natin yung mabuting bagay, ano po? Itinilaga tayo upang gawin yung mabubuting bagay bilang mga anak ng Diyos. Ito po talaga ang buhay ng mga anak ng Diyos. Ano po? Ang gawin kung ano po yung kalooban ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Ama, ano po? Yun po yung buhay na po natin bilang mga anak ng Diyos. Tingnan niyo po, ang ating Panginoon po doon sa chapter 3 verse 16 po ng aklat po ng Juan, ano po yung ginawa ng ating Panginoon? Sabi po doon, isinugo niya yung kanyang bugtong na anak, ano po, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ano po, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pasinin niyo po doon, ibinigay ng ating Panginoon yung kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Sabi po doon ay dahil sa pag-ibig niya sa buong sanglibutan, nagawa ng ating Panginoon na ibigay yung kanyang sarili, mamatay po doon sa krus ng Kalbaryo, upang tayo pong mga sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi na mapapahamak, ano po. Yun po, kabisado po natin yun, ano po. Pero yung unang Juan chapter 3 verse 16, napakahalagang bagay po yun, na nalilimutan po nating kabisahin. Tingnan nyo po, sa aklat po ng unang Juan naman po yun. Ito po. Unang Juan, chapter 3:60. Parang John 3:16 din po. Kaya lang po ito po yung mayroong una. Sabi po doon, tingnan nyo po. Dito natin nalalaman ang pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Amen. Kabisado po natin yung chapter 3:16 ng Juan. Pero ito namang chapter 1 verse unang Juan chapter 3:16, ano po? Chapter 3 verse 16.
ako kung kinakabisa po natin. Ano po? Yung sabi po doon, inialay. O sabi doon, dito natin malalaman ng pag-ibig. Ano po? Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Ano po? Ngayon, sabi naman dito, kaya't dapat din nating ialay ang ating mga sarili sa ating mga kapatid. Ano po? Ay bakit ba tayo ginawa pa ng Panginoon na katulad ng kanyang anak? Ano po? Kung hindi natin ito gagawin, yung iaalay din natin yung ating buhay para sa ating mga kapatid, na kung tayo ay nakakita ng ating mga kapatid na nangangailangan, na nakakita tayo ng mga kapatid na nahihirapan, hindi ba natin sila magawang tulungan? Ano po? Katulad po tayo ng ating Panginoon. Ano po? Sabi doon sa ating binasa kanina, tayo ay itinalaga ng ating Panginoon na maging katulad ng kanyang anak na si Jesus Christ. Ano ba nangyari sa ating Panginoon? Ano ba yung naging kalalagayan ng ating Panginoon na dapat nating tularan? Ano po mga kapatid, ito po yung gusto ko pong i-share po sa atin ngayong umaga. Isang napakahalagang bagay po ito na ginawa ng ating Panginoon sa atin, ang tayo ay gawing kanyang mga anak. Ituring tayong kanyang mga anak. Ano po? Pansinin niyo po yung unang binanggit po natin, binasa po natin. Ito ang aking anak, siya yung inyong pakinggan. Iyon po yung tinatanggap ng tao. Iyon po yung iniaalok ng Diyos sa atin na tanggapin ng mga tao ang ating Panginoon, si Jesus Christ. Ano po? Ginawa natin, nagawa po nating tanggapin ang ating Panginoon. At ngayong tayo ay mga anak na niya, natanggap na natin ang ating Panginoon, tayo po ay itinuring na ng Diyos na kanyang mga anak. Ano po? Ginawa na ng Diyos yung paghandog ng kanyang sarili para po tayo ay palayain sa lahat ng mga bagay. At tayo itinilaga po niya bilang mga anak po niya na gumagawa ng mabuti, na ginagawa yung kalooban ng ating Panginoon. Ano po? Sabi po diyan, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Amen. Ano ba yung ginagawa pag nag-aalay ng buhay? Bakit po natin nagsasakripisyo po sila. Ang ating Panginoon na isakripisyo po niya yung kanyang sarili, alang-alang sa atin. At ito naman po yung gustong maging katulad na niya. Ito yung gustong mangyari ng Panginoon sa atin na maging katulad niya. Na kung saan, nag-aalay din tayo ng ating sarili para naman sa ating mga kapatid, para sa ating mga tagapanguna, para sa ating mga kapwa mga mananampalataya. Ano po? Iniaalay natin, sinusunod natin yung ating mga leader dahil tayo ay nag-aalay tayo ng ating sarili. Hindi na natin masyadong pinahahalagahan yung ating mga sarili. Ang pinahahalagahan na natin ngayon kung ano yung pagtawag ng Diyos sa atin bilang tayo'y mga anak po niya. Ano po? Kaya po sa umaga pong ito, ito po yung napakahalagang bagay na gusto ko pong itanim po natin sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan. Tayo po'y mga anak ng Diyos, katulad po tayo ng ating Panginoong Hesus, na nag-alay ng buhay at hinihingi ng ating Panginoon na ganun din yung ating gawin, na ialay din natin yung ating sarili sa ating namang mga kapatid. Alang-alang po iyon sa ating Panginoon. Na kung tayo mayroong mga kapatid na nahihirapan, na namumroblema sa maraming mga bagay, tayong mga magkakapatid na mayroon namang kakayanan na tumulong sa ating mga kapatid, hindi ba't kinakailangan din po natin silang tulungan? Pag tayo nagsakripisyo, mayroon pong masasakripisyo po sa ating bagay, kapag tayo tutulong, kapag tayo ay tutulong pinansyali halimbawa sa ating mga kapatid, may mawawala po sa atin, yun po yung sakripisyo po natin. Kapag tayo nagbigay, yung pong naibigay po natin, nawawala po yung sa atin. Pero yun po yung napakahalagang bagay para po sa kanila, na maaari po nating magawa para maipakita po natin na tayo po ay nagsasakripisyo para po sa ating mga kapatid. Amen. Salamat po. At sa umaga pong ito ay isang bagay po yung napakahalagang atin pong laging iisipin, lagi nating tatandaan. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo po yung mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya po,
marahil kinakailangan siguro maisip po natin palagi yung ganong kalalagayan po natin. Ito marahil yung makapagpapatibay sa ating pagiging mga lingkod ng ating Panginoon, yung lagi nating maiisip, ako ay kasangkapan ng Diyos, ako ay anak ng Diyos, na kinakasangkapan ng ating Panginoon para sa kapakanan naman ng ating mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon at ngayon pong umaga tayo po ay mananalangin. Salamat po sa atin po mga kapatid na nakasama po natin sa umagang ito, sa 45 nakasama po natin ngayong umaga. Salamat po mga kapatid at naway napagpala po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Tayo po ay saglit na yumukod at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, at dinadakila. Salamat po sa inyo pong mga salita, Panginoon. Amin pong pinagpapasalamat, Panginoon, na kayo po yung laging nakagabay sa bawat isa po sa amin para gawin namin, O Diyos, kung ano po yung nararapat naming gawin, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon, bilang mga anak na po ninyo, O Diyos, bilang mga lingkod po ninyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at sa oras na ito, God, hinihingi ko po, Panginoon, at tulungan nyo nga po, O Diyos, ang aking mga kapatid na ito, Panginoon, na kasalukuyang nakatunghay sa kanilang mga cellphone, Panginoon, at nakikiisa sa panalangin ito, Panginoon. Lord, tulungan niyo po sila, O God. Ipagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon, anuman po yung kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan, Panginoon. Tulungan niyo po sila, O Diyos. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng hamon at kalakasan na marahil mayroong mga kapatid kami, Panginoon, na nanghihina, O Diyos, na nag-iisip na pong gawin kung ano po yung kanyang sariling kalooban at hindi yung kalooban po ninyo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po siya, Panginoon, na magdesisyon po siya ng tama, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Gayun din po yung aming mga kapatid, Panginoon, nakasalukuyang nakakaramdam, Panginoon, ng sakit sa kanilang mga pisikal na pangangatawan, Panginoon. Lord, anuman po yung kanila pong nararamdamang sakit o karamdaman sa kanilang pisikal na pangangatawan, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, ipuin niyo po sila, Panginoon. Sino man po sila, Panginoon, na mayroong mga karamdaman sa sikmura, na may karamdaman sa kanilang mga puso, sa kanila pong dugo, Panginoon, sila na mayroong high blood, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sila na mga sumasakit yung kanilang mga likod, yung kanilang mga ulo, yung kanilang mga tiyan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Lord, pagagalingin niyo po sila, Panginoon. Makapangyarihan po kayo, O Diyos, at kami umaasang kahit sa panahon namin, Panginoon, ay kayo ay patuloy na nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng inyong mga anak, Panginoon, na may mga karamdaman, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang aming mga pastor, Panginoon, sa lahat po ng distrito namin. Kayo po yung patuloy na magpapala sa kanilang mga gawain, Panginoon. Ang aming pong Pastor Joseph Masaredo, Panginoon, ang kanilang pamilya, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, O Diyos, kayo po yung patuloy na magpapala. Kayo ay patuloy na magsusupply ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Salamat po. At ang aming mga kapatid na nandoon sa iba't ibang bansa, Panginoon, Lord, sa pangalan po ni Jesus, ingatan niyo po sila, Panginoon. Patuloy kayong magpapala sa kanila. Sa lahat po ng kanilang mga gawain, Lord, patuloy na ang inyo pong kapangyarihan ang sumama po sa kanila, Panginoon. At ang inyong mga salita ay patuloy na lumaganap sa mga bansa na kanila pong pinagmiministeryuhan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa inyo, Diyos. At pagpalain niyo po ang lahat po ng aking mga kapatid na ngayon po ay nandito po sa amin pong screen, Panginoon. Sina Sister Arceli Aguilera, si Mila Trinidad, Luz Biminda Tablos, si Ivy Di Chavez, si Jubilin Dumincel, si Eleanor Silieros Sindenya, si Era Vicente. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa inyo, Diyos. Kami po ay patuloy na nagpupuri. Sinasamba po namin kayo, dinadakila. Sa inyo pong lahat ng papuri. Pasasalamat, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po mga kapatid. Magandang umaga po.